Here now is Star FM's Top of the Hour News. Magandang umaga mga ka-Star Nation, ang ating Philippine Standard Time, 2 minutes after 9 in the morning. Ako po si Star DJ Ethan Gray para sa ating Top of the Hour News at narito na ang ating mga headlines. Bagyong Jenny na panatili ang lakas, Itbayat Batanes nasa signal number 2 pa rin. Sa Lakyag Mindanao 2023 press conference, matagumpay na ginanap sa Dipolog City. At sa balita naman sa ibayong dagat, 20 patay sa pagbangga ng bus sa flyover doon po naman sa bansang Italy. At ngayon para sa detalye ng ating mga balita, na panatili ng Bagyong Jenny ang lakas nito habang patungo sa karagatan ng east-northeast ng Batanes. Ayon sa Pag-asa na nakita ang sentro ng bagyo sa layong 305 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. May dala ito lakas na hangin na 155 kilometers per hour at pabugso ng hanggang 190 kilometers per hour. Nakataas naman sa Tropical Cyclone Wind Signal number 3 ang Itbayat, Batanes, at ang natirang bahagi ng Batanes ay nakataas sa signal number 2. Ilang mga lugar ang nakataas sa signal number 1 na kinabibilangan ng Cagayan, kasama na ang Babuyan Island, northern portion ng Isabela na binubuo ng Makunakon, San Pablo, Santa Maria, Divilacan, Apayao sa Tinig, Lacob, Malipgong sa Abra, Ilocos Norte, at Rizal, Pinukpok, Balbalan sa Rizal. Naasahan na tuloy ang hihinang bagyo at ito ay tuluyang lalabas sa bansa sa darating na Huwebes. Samantala mga ka-Star Nation, sa Lakyag Mindanao 2023 press conference, matagumpay na ginanap sa Dipolog City. May detalye po sa balitang yan ang ating Star DJ. Please come in. Matagumpay na ginanap ang Salakyag Mindanao 2023 bilang pagdiriwang sa Season of Creation na pinangunahan ng Diocese of Dipolog Social Action Center, kabilang ang Diocese ng DOPIM o Dipolog Osamis, Pagadian, Iligan at Marawi, gayon din ang Sambasuli o Zamboanga, Basilan, Sulu at Ipil sa pangunguna ni Most Reverend Severo Caimari, Obispo ng Diocese of Dipolog, kasama sina Reverend Father Ramil Corong, Director ng Diocese of Dipolog, at Philippine Meserior Partnership Incorporated, kung saan ang aktibidad ay nilahukan ng iba't ibang mga diocese sa Mindanao at mga environmental group advocates. Layunin ng nasabing aktibidad na itaas ang kamalayan sa mga karapatan sa ating kalikasan, lalo na ang mga environmental issues at concern na nag-uugnay sa mga pandaigdigang issue ng climate crisis at pagkaubos ng ating likas na yaman na kasalukuyang kinakarap ng ating lipunan. Napag-usapan sa pagpupulong ang patuloy di umano na pagmimina dito sa lalawigan ng Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur at Zamboanga Sibugay, kung saan apektado ang mga komunidad, lalo na ang mga subanen. Panawagan naman ang grupong pangkalikasan na dapat umanong mamulat ang publiko sa patuloy na pagbabawas sa ating likas na yaman dahil sa pinsalang dulot ng climate crisis at polusyon. Dapat din umanong kumilos ang lahat upang mangabag sa paghilom ng kalikasan. Kaugnay nito, nanawagan ang grupo sa mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan na gumawa ng action plan, palakasin ang patakaran at programa at suportahan ang nasabing inisyatiba upang mapangalagaan ang kalikasan. Dagdag pa na umaasa silang maipasa ang panukalang batas na kanilang itinulak sa Senado upang maprotektahan ang kabundukan na winasak ng pagmimina sa ating lugar. At yan muna ang ating update para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Samantala sa pagpapatuloy ng ating mga balita tayo sa ibayong dagat. Patay ang nasa 20 katao matapos na bumangga sa isang flyover ang sinasakyan nilang bus sa Venice, Italy. Ang nasabing bus ay nirentahan para magsakay ng turista nang ito ay bumangga sa barrier at nahulog sa malapit sa riles ng tren sa Mr. District. Nasunog pa ang bus kaya marami sa mga pasahero ang hindi nakaligtas. Tinawag ni Venice Mayor Luigi Brugnaro ang insidente bilang nakagimbal sa kasaysayan ng kanilang lungsod. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang pinakasanhi ng nasabing aksidente.
Samantala mga ka-Star Nation, sa ating partial and unofficial medal tally mga Star Nation, 90th Asian Games medal tally mga Star Nation, nasa 10 pwesto ang Hong Kong, China na mayroong 6 na gintong medalya, 15 silver at 24 bronze. Pang-siyam naman ang Bahrain na mayroong 7 gintong medalya, 1 silver at 4 na bronze. Pang-8 ang North Korea na mayroong 7 gintong medalya, 10 silver at 6 na bronze. Pang-7 ang Thailand na mayroong 10 gintong medalya, 11 silver at 11 na bronze medal. Pang-6 ang Chinese Taipei na mayroong 12 gintong medalya, 10 silver, 18 bronze. Pang-5 naman ang Uzbekistan na may 14 na gintong medalya, 15 silver at 21 bronze. Pang-4 sa listahan ang bansang India na mayroong 15 gintong medalya, 26 na silver at 28 bronze. Pangatlo ang Republic of Korea na mayroong 32 gold medals, 42 silver at 65 bronze. Pangalawa ang bansang Japan na nakakuha ng 33 gold medals, 47 silver at 50 bronze. At naunguna pa rin ang na nasa unang pwesto ang People's Republic of China na nakakuha ng 161 na gintong medalya, 70 silver at 46 na bronze. Samantala, sa ngayon, nasa ika-21 pwesto ang Pilipinas na nakakuha ng kabuuang 11 medalya na kinabibilangan ng 1 gintong medalya, 1 silver at 9 na bronze. At mga ka-Star Nation, yan po ang kabuuan ng ating mga balita. Bago po tayo magtapos, balikan ko lamang ang ating mga headlines. Bagyong Jenny na panatili ang lakas, Itbayat Batanes nasa signal number 2 pa rin. Sa Lagyag, Mindanao 2023 press conference matagumpay na ginanap sa Dipolog City. At sa balita sa labas ng bansa, 20 patay sa pagbangga ng bus sa flyover sa Italy. Star Nation, para sa mga balita, pwede po tayo mag-log on sa ating official website at www.bomboradio.com o di kaya naman ay makinig sa ating Bombo Network News. Samantala mga ka-Star Nation, Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. sa ating Christmas countdown, 82 days to go na lang at Kapaskuhan na. Ako po yung tagapagbalita, Star DJ Ethan Gray. Magandang umaga, Dipolog City. What matters now is this Christmas we share the love. The top of the